Hawak ko dito ngayon yung dating pinakamalakas sa lineup ng Poco, which is ang Poco F Series Pro. Pero bakit ngayon hindi na ito yung pinakamalakas? Kasi this year nagkaroon na ng tinatawag na Ultra version, meaning ngayong year ang pinakamalakas na ay yung Poco F7 Ultra. Pero para sa video na to, ang pag-uusapan muna natin is itong Poco F7 Pro. Sa video na to, sasabihin ko sa inyo yung mga bagay na nagustuhan ko and at the same time yung mga hindi ko nagustuhan sa phone na to. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga gantong type of videos na related sa tech, mapa-unboxing man or mga tricks and tips about tech, maganda mag-subscribe ka na dahil napakalapit na natin sa 500,000 subscribers. And katulad ng sinasabi ko sa mga recent videos natin, once na na-reach natin yung 500,000 subscriber, magpapamigay tayo kung ano man yung latest na mid-range phone sa time na yon. So anyway, balik na muna tayo dito sa phone na to. So first of all, pag-usapan na muna natin yung build quality and yung design nitong Poco F7 Pro, which is for me talagang nagustuhan ko yung design niya. Yung hawak ko pala dito is yung silver variant niya, which is a very nice looking phone. Especially yung camera modules nila. Malalaman mo talaga na this year gustong gumawa ni Poco ng malupit at magandang camera module kasi talaga namang napaka-premium ng design nito. So yung upper part niya dito sa may bandang camera module, medyo fingerprint magnet siya. Mas reflective siya and hindi siya plain design. So makikita nyo may parang pa-curve dito, then may pahaba pa dito. Nandito na rin yung kanyang flash. Then dito naman sa baba, mga around 3/4 ng phone, matte yung pagka-silver niya. Then nandito yung ating Poco branding. Pagdating naman dito sa right side, meron tayo ditong volume button, power button, antenna bands. Dito naman sa left side, ayan, malinis lang siya. Then may antenna band ulit. Ganun din dito sa taas. Then sa baba naman, ayan, may antenna band ulit, microphone, speaker grill, and SIM card tray. And syempre, dahil considered as a flagship phone, expected na wala talaga tong micro USB slot. So kung ano yung pipiliin nyo na variant, yun na yun. And share ko lang sa inyo, nagkaroon ako dito ng real life experience kung gaano kaganda yung signal nitong Poco F7 Pro. May time na nagkaroon ng brownout dito sa Baguio, almost whole Baguio brownout. And dito sa Baguio, once na nag-brownout, even yung signal ng phone, ng data, napakabagal. Using my iPhone 15 Pro, hindi ako makapag-send sa Messenger, hindi ako maka-access ng Google. Ang gamit ko is Gomo SIM or parang Globe na rin siya. Talagang napakabagal, hindi ko magawa yung kailangan kong gawin. Hindi ko magawang i-chat yung gusto kong i-chat. Pero nung nag-connect ako dito sa Poco F7 Pro, halos walang pinagbago kahit hindi brownout. Now na napag-usapan natin dito sa likod niya, pag-usapan naman natin yung harap niya. Meron tayo ditong 6.67 inches 2K resolution na AMOLED display na capable ng 120Hz na refresh rate. Meron na rin siyang HDR10 Plus support at Dolby Vision support. Kaya naman i-expect mo na maganda manood dito ng mga movie, series, or maglaro ng games sa ganitong kagandang screen. Actually, pag pumunta tayo dito sa settings, meron siyang dalawang display resolution na pwede ninyong baguhin. By default, nakalagay siya sa Full HD Plus na merong 2400 by 1080p, which mas makakatipid ka dito ng battery. And pangalawang option na para sa akin, mas maganda ilagay nyo siya dito para naman talagang ma-enjoy ninyo yung phone na binili ninyo na naka 3200 by 1440 resolution na talaga magiging clear, malinaw yung screen ninyo, which is for me, dun mo mararamdaman yung ganda ng screen nitong Poco F7 Pro. Although bigyan ko kayo ng konting spoiler kung maglalaro kayo ng nakasagad yung resolution niya, medyo umiinit siya. Typical Poco phone din, meron tayong color scheme na pwede ninyong baguhin from original, vivid, saturated, and pwede rin kayo mag-customize ng gusto ninyong color scheme. Pero for me, yung original color pro niya, okay na okay na. Pagdating naman sa protection, meron tayo ditong IP68 dust and water resistant. Corning Gorilla Glass 7i yung kanyang screen protection. Meron tayong 1800 nits na brightness and 3200 nits na peak brightness. Currently pala is naka-ultrasonic na rin yung ating in-display na fingerprint sensor, meaning kahit madampi lang yung finger natin dito sa screen niya, mag-a-unlock pa rin yung cellphone. Ngayon, pag-usapan natin yung chipset nitong Poco F7 Pro. Usually kasi pag sinabing Poco F series na Pro version, madalas ang nakakabit sa kanila yung latest flagship processor. Pero this year kinabit yung Snapdragon 8 Elite doon sa Ultra variant niya. Dito sa Pro version, ang nakakabit sa kanya yung Snapdragon 8 Gen 3, which is a very good and very capable na chipset na pwedeng ikabit for a flagship phone. Yun nga lang,
personal experience ko sa mga Snapdragon 8 Gen 3 medyo mabilis silang uminit, and same is true dito sa Poco F7 Pro. Again, konting spoiler ulit, may time na nagmo-Mobile Legends lang ako pero naka-maximum yung screen resolution and naka-maximum yung settings ng game, and after ilang minutes lang, nararamdaman ko na sa kamay ko yung pag-init ng device, lalo na hindi naman ako naglalaro dito ng may phone case. Pero magbibigay ako ng konting credits kasi even though na umiinit yung phone, even after ilang hours na maglaro ako, okay pa rin naman yung performance niya. Pero pag ang pag-uusapan na natin yung mga talagang heavy games katulad ng Genshin Impact, Wuthering Waves, isang bagong game na tinry ko is yung Grid Legends, which is a very high demand na racing game, lalo na may mga HD textures pa siya na pwede nyong gamitin dito sa game. Even minutes pa lang kayong naglalaro, medyo nakakapaso na sa daliri. Yung performance din nagkakaroon na ng konting downfall. Hindi naman siya totally nagiging game breaking na parang gusto mo nang tigilan maglaro, pero mapapansin mo yung pagbagal ng performance compared nung hindi pa siya mainit. Kaya para sa akin, kung plano ninyong maglaro ng matagalan at mga high-demanding games yung mga gusto mong laruin, the best pa rin na gumamit kayo ng mga mobile coolers. Kasi para sa akin, iba na yung capabilities ng phone, and grabe na yung mga chipsets na lumalabas. Parang papunta na tayo sa pagiging console, computer level yung mga smartphone. Imagine yung cellphones ngayon kaya na mag-emulate ng PSP, PS1, PS2, Nintendo Switch. And ngayon, nagiging optimized na even PC games napapatakbo na sa cellphone. Kaya naman, just imagine yung level of power na napoproduce mga smartphones ngayon. Kung yung laptop, PC nga, di ba, gumagamit yan ng fans, yung mga console, Nintendo Switch, PS4, PS5, may mga fans din yan. I think safe to say naman na kung gusto nyo magamit yung full capabilities ng phone na gagamitin ninyo, lalo na kung flagship yung chipset niyan, gumamit kayo ng mobile cooler. Usapang benchmark naman, nakakuha tayo sa Antutu points ng 1.8 million points na merong 381,000 CPU and 679,000 para sa ating GPU. Makikita din dito sa CPU throttling test yung sinasabi ko kanina na may pag-init siya at pagbaba ng performance, pero hindi naman sapat para maging game breaking siya. So yan, makikita nyo, nag-umpisa tayo to green, then after ilang seconds lang bumaba na siya to almost yellow-green, and parang nag-stable na tayo dyan. So yung test na ginawa ko dito is 1 hour na naka full brightness. Pagdating naman sa operating system, syempre naka Xiaomi HyperOS 2 na tayo, which is very good for customizability. Naka Android 15 na din siya. Ngayon ito na-appreciate ko dito sa Poco kasi both device, yung Pro at yung Ultra version, magkakaroon ng support ng up to 4 generation ng Android OS updates. Ibig sabihin ko naka Android 15 ngayon hanggang Android 19 supported pa rin at magkakaroon pa rin ng update yung Poco F7 mo. At bukod pa dito, supported pa ang hanggang 6 na taon na security patches. And dahil Poco phone to, i-expect nyo na rin na may mga ads and may mga bloatwares kayo may experience sa paggamit nito. And may na-experience din akong bug na kung saan every time na pupunta ako ng app drawer nagti-trigger yung app vault. So medyo nakakairita siya ng konti, pero pag in-uninstall nyo naman yung app vault, mawawala na yung problema na to. Equipped din si Poco F7 Pro ng 12GB na LPDDR5X RAM. So ito usually yung type ng RAM na makikita natin sa mga flagship phones. So nandito na kasi tayo ngayon sa age of AI, so kailangan bukod sa malakas yung chipset mo, kailangan mabilis din yung RAM mo. Bukod pa doon, latest din yung nakakabit sa kanya na UFS storage, which is yung UFS 4.1. Kaya naman talagang okay siya for gaming, and kung content creator ka na nag-e-edit purely sa cellphone, hindi ka magkukulang dito. Ngayon pag-usapan naman natin yung battery capacity nitong Poco F7 Pro. Yung last year na Pro version meron lang 5,000 mAh na battery capacity, pero yung ngayong year na Poco F7 Pro is equipped na ng 6,000 mAh na battery capacity. Pagdating naman sa charging time, pag pumunta tayo dito sa charging options, yung wired charging mode merong standard and merong top speed mode, which is mas bibilis siya mag-charge pero mas iinit yung phone mo. Nagtry ako from 0 to 100% using standard mode. So within 15 minutes, umabot tayo ng 47%, and after 39 minutes, umabot na siya ng 100%.
And of course, katulad na rin ng mga ibang Poco phone na Xiaomi HyperOS 2, makikita nyo na rin yung current battery health and cycle ng Poco phone. So pwede siyang good thing and bad thing. Good thing kasi talagang alam mo kung ano yung current battery state ng phone. Pero kung reseller ka or kung plano mo ibenta yung phone mo at hindi mo masyadong naalagaan yung battery, makikita yan ng buyer. Which again, good thing ulit para sa buyer. And syempre dahil ito yung flagship phone ni Poco, equipped na siya ng mga bago at mga dating AI features. So meron tayo ditong AI writing, AI dynamic wallpapers, which is kinda gimmicky pero pag nagamit mo ng tama, nakakatuwa siya. And isa pang paborito ko dito na nakakatuwa gamitin yung AI gallery. So may mga plugins kung tawagin na pwede nyong i-install sa kanya. Like, pwede kayong mag-enhance ng pictures para mas lalong gumanda at maging mas clear yung photo na meron kayo. Meron din tayo ditong expand feature, pero around 60% of the time, nagkakaroon ng server error and try again na nagpa-pop up. Madalas, pag gusto ko siyang gamitin, hindi ko siya agad magamit. Meron din tayo ditong erase feature katulad ng mga makikita natin sa mga higher flagship phones. Yun nga lang, based on my experience, same problem siya doon sa expand feature. Parang most of the time na tinatry ko siyang gamitin, nagkakaroon din ng server error. And once na napagana ko naman siya, at times is okay yung nagiging result at hindi halata na edited. But still, mas madalas na halatado mong may nagbago or halatado mong edited or parang may kakaiba sa picture. Like, hindi ganon katugma yung colors nila. May part na lighter, may part na darker. I mean, hindi siya totally perfect. Pero when it works, maganda yung resulta. May gimmicky part din siya na ang tawagin is sky, na basically from the word itself, babaguhin niya yung sky ng photo na kinuha mo. So I think makakatulong to sa mga street photographers. Yun nga lang, kailangan malaman nyo kung kailan yung tamang time para gamitin siya at kailan yung tamang time para hindi nyo siya gamitin. May filter na maganda at babagay at may filter na hindi babagay. And itong isang feature, parang hindi ko siya na-appreciate nung una. Pero once na in-start ko siyang gamitin, hinahanap ko na yung feature na to na sana even yung daily driver ko na iPhone, merong ganito. Ito yung circle to search function. So basically, nag-work siya na parang Google Lens pero mas pinadali. Ako ang ginagawa ko kasi dati, pag may nakita akong bagay tapos gusto ko siyang i-search, so pipicturean ko, then i-upload ko siya sa Google Lens, then dun lalabas yung results. And pag sa social media naman is i-screenshot ko muna siya, then ika-crop ko para mag-focus lang doon sa gusto kong hanapin. Then doon ko pa lang siya masa-search using Google Lens. Pero ngayon parang mas pinadali kasi ang gagawin ko na lang is i-hold ko yung home button, then isi-circle ko na yung gusto kong i-search and ganun lang. So sa akin useful do kasi may time na may nakita akong pagkain and hindi ko alam kung anong pagkain yun and gusto kong i-order. May nakita akong lugar na parang gusto kong puntahan pero hindi ko alam kung paano i-search. So napakadali na ang gagawin ko lang, bibilugan ko lang yung picture na yun, then makikita ko na agad kung saan yun or kung anong pagkain yun. Ngayon alam ko yung iba sa inyo ang talagang hinahanap at hinahabol sa video na to yung gaming portion. So since napakadaming games na pwedeng itry, ang daming emulators na pwedeng subukan, usually ang ginagawa ko gumagawa ako ng separate video para dito, which is yun yung magiging next video natin. Pero para hindi naman kayo ma-disappoint, ipapakita ko na sa inyo yung mga settings na available sa mga usually main games na nilalaro natin and kung kumusta yung naging performance and experience ko sa kanila. Unahin natin dito sa Mobile Legends, kompleto yung settings natin, may ultra frame rate and ultra graphics, and syempre kayang-kaya yan ni Poco F7 Pro. Actually parang insulto sa gaming test na sinama ko yung Mobile Legends para sa gantong ka-capable na phone, pero syempre for the sake of the settings, para makita ninyo dahil alam ko marami sa inyong naglalaro pa rin ng Mobile Legends, sinama ko na. Nga pala, isingit ko na din, meron tayong 480Hz na touch sampling rate and 2560Hz na instant touch sampling rate. Meaning okay siya for gamers, pero sigurado ko ang hindi magiging okay sa inyo wala pa din siyang bypass charging.
Yung Call of Duty Mobile, kompleto din yung settings niya. Pwede nating ilagay sa max graphics and max frame rate or medium graphics and ultra frame rate. The only problem na nakita ko dito is pag naka-turn on yung super resolution, hindi ganun ka-smooth yung magiging gameplay nyo dito. Mapapansin nyo, dito tayo sa shipment na map, which is maliit lang na map dito sa Call of Duty Mobile, pero nagkakaroon pa rin tayo ng stutter and mga FPS drops. Mas makikita yan dito sa raid na map. Dapat umaabot ng 120 FPS yung ating frame rate, pero bumababa lang siya ng 70 to 90 FPS, which is okay pa din naman. Ang problem kasi is yung pagbaba ng frame rate from 120 or 90 tas bababa siya ng 70. Doon nagkakaroon ng pag-i-stutter. Even above siya ng 60 FPS. Hindi siya masyadong kita dito sa video, pero pag kayo mismo yung naglalaro, mahahalata nyo siya. Pero don't worry, once na tinurn off nyo naman yung super resolution, kahit anong settings pa yung gamitin mo, kahit isagad nyo pa yan, magiging smooth at fluid na yung magiging gameplay ninyo. Same map, raid ulit, pero this time, mas nag-enjoy na akong maglaro dito sa Call of Duty Mobile. Pagdating naman sa Genshin Impact, pwede nyo siyang ilagay sa highest graphic settings at 60 FPS. Ang magiging problem nyo lang dito pag matagal at tuloy-tuloy kayo naglaro, eventually magkakaroon na rin siya ng stutters and frame drops dahil nagto-throttle down na yung phone. So meron kayong dalawang options dito. Una, pwede nyong ibaba yung graphical settings niya to medium para at least mas matagal kayo maglaro ng mas smooth yung gameplay. Or kung gusto nyo talagang isagad, I suggest, sabi ko nga kanina, gumamit kayo ng mobile cooler. Kasi talagang okay yung performance niya and smooth yung magiging gameplay ninyo. Basta wag lang iinit yung phone. Ngayon nabanggit natin kanina, maganda yung kanyang camera design. Pero ang tanong, maganda din ba yung kanyang camera mismo? So meron tayo dito 50 megapixel na main camera, 24 megapixel na wide and 8 megapixel na ultra wide. Ito yung ilan sa mga sample shots na nakuha natin dito sa Poco F7 Pro and maganda at klaro, okay yung details niya. Yun nga lang, katulad ng ibang Poco phones, may pagka-saturated siya ng konti sa outdoor and yung ibang indoor shots natin may pagka-soft or pagka-washed out ng konti. Pero overall naman okay na okay siya and sigurado ako na masasatisfied naman kayo. Pagdating naman sa video resolution, ang maximum na pwede nating gamitin is 8K at 24 FPS or 4K at 60 FPS. Meron na rin siyang OIS and Gyro EIS. Meaning hindi magiging wiggly or shaky tignan yung mga photos na kinukuha natin dito and mas stabilize yung mga videos na matitake natin dito. Yun nga lang, may nakita akong bug sa video camera niya. Hindi agad nagtitrigger yung hold to zoom function niya sa 1x and sa 2x. Kailangan ilagay nyo muna sa ultra wide bago mag-appear or mag-function yung hold to zoom. Pag nagawa nyo yun, gagana na siya sa 1x and sa 2x maliban na lang pag kinlose nyo ulit yung camera. Ito yung example naman ng video quality niya at 1080p at 60 fps, 4K at 60 fps, and 8K at 24 fps. So hindi lang siya on paper, talagang malaki yung video quality improvement from 1080p to 4K. Pero yung 8K resolution niya, for me, hindi masyadong usable. Parang nag-i-skip siya ng frames. May pagka-stutter pa siya and hopefully mag-improve sa future updates. Ito naman yung example ng naglalakad ako without stabilizer at 1080p at 60 fps. Ito, gamit ko na yung steady shoot or yung kanyang stabilizer at 1080p at 30 fps. Ngayon pagdating sa presyo niya, meron tayong dalawang variant. Yung 12256 variant nagkakahalaga ng 27,999. Yung 12512 naman 29,999. Pero kung i-click mo yung link na nasa description, pwede mo siyang mabili na mas mababa at mas mura. Dahil currently, meron pa silang early bird price. Yung 12256 24,999 and yung 12512 naman 26,999 lang. So ayun na muna guys, alam ko yung iba sa inyo may mga katanungan pa, may mga gusto pang malaman. Yun nga lang sa 1 week na gamit ko itong Poco F7 Pro parang medyo kulang pa yung experience ko dito. Kaya naman don't worry kasi gagawa ulit ako ng another video after 2 weeks or after 1 month. Kaya ang maganda siguro ipunin natin yung mga magiging katanungan ninyo para sa next video natin dito sa Poco F7 Pro after a month masasagot natin yan. Pero kung ang hahanapin nyo yung gaming at emulator, don't worry, gagawan ko na yan automatic ng video. Siguro mga after 3 to 5 days i-upload na natin yan. So yun lang mga kaboom, sana may natutunan kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.